hindi tayo natutuluyan. So, nung time na yun, 2015, I still remember that time. Muntik na po ako mamatay nun. So, kumbaga, bigla akong tumayo sa kotse ko, kasama ko yung anak ko na 8 years old. Bigla akong nahirapan huminga. Diba? So, doon ko na-realize, shit, kailangan ko pala ng mga health and wellness business na may tutulungan ka ng mga taong kumita ng pera, nakakalibre ka pa ng produkto, at the same time, kumikita ka pa. Kaya doon nag-start yung kaibigan kong bakla, nagpunta ng Platinum. Kasi nga doon nga po ako nagpapa-concert ng mga artista sa Platinum, di ba? Meron akong Marisa pa for 25 years, Alish pa for 17 years, Platinum for 7 years. Kaya doon ko nakilala yung upline ko, si Bon Martinez. So dati, ang gusto ko lang talaga maging member. Ang lintik na asawa ko, hindi, ayoko maging member. Gusto ko yung hawak ko yung buong Singapore at pinapalakpakan yan. Grabe, no? Just imagine that. Ito, tandaan nyo to, hindi ko linya ang ganitong negosyo. Ang gusto ko lang bumili ng produkto para magpahaba ng buhay. Kasi nga, hindi naman tayo makakabili ng buhay kahit milyonaryo ka eh. Diba kaya nga sinasabi ko sa inyo ha, ito mga customer ko to, palakpakan natin ito mga professional. Mga professional. Lagi nila ako inaalok, ma'am, inom tayo, pero pang cheers ko sa kanila, barley juice. Tama, alam mo yan. Kung hindi barley juice, barley coffee. Diba? So yun sinasabi ko sa mga customer ko, bakit ka palagi nagba-barley juice? Eh alam nyo naman, napaka-sexy mo, kailangan pang healthy. Eh kung iinom pa ako ng alak, eh matutuluyan ako na ano, diba? Kailangan natin magpahaba ng buhay. Tama? Kaya po yan. So doon na po nag-start ang JC Singapore. Ayan, napagtayo po ako ng 3 office dito sa Kubi, 200 square meter. Masyado ko excited nung mga time na yun, ma'am. Alam niyo kung bakit? Kasi talaga naman, first time ako magiging big boss ng buong Singapore. Ang pagkakamali ko lang, ang laki na ng opisina ko, pero wala pa akong mga member. Diba? Pero, hindi ako nag-stop. Nagsugal kami dito, no? Nagpatayo ako uli ng office sa Lucky Plaza, sa 6th floor. After that, nagpatayo ako ng satellite office uli. Then, alam niyo ba, sa sobrang pagmamahal ko sa JC, no? Alam niyo ba na ang disco bar ko, bago mag-start ang business, doon namin pinapaliwanag ang JC presentation sa Platinum Music Hall na pinapalakpakan niya. Yes! Tingnan niyo, ginagawa ko lang to, ang business na to, ginagawa ko lang po ito part-time. So parang kami po ang naging daan para marami po tayong mga matulungan dito na OFW sa Singapore. At alam niyo ba, grabe no, nakakaiyak. Dahil syempre ako yung nag-start neto dito, no? Pag makikita mo yung mga tao na dati umiiyak-iyak lang sa akin, yung dati na mga umuutang lang sa akin para magpa-member, pero ngayon kumikita na ng 1 milyon, isang buwan. Grabe talaga. Grabe talaga. Kasi ako, alam nyo to tell you honestly, sabi nga nila, ang mga gagawa daw ng negosyo na to, yung mga kasambahay. Diba? Ang problema, yung ibang kasambahay, walang pang-member. Tama? Tama. Yung iba naman, huwag magagalit ng mga tinatamaan, totoo lang, sorry, bakla. Yung iba naman, mga professional, syempre, mga sweldo niya, malalaki, di ba? Mga 200,000, 500,000. Mag-member sila, pero i-entertaining ka lang, pero hindi gagawin ng negosyo. Tama! Di ba? Kaya sabi nila ganito. Hindi right ko. Depende yan sa upline mo at nagpapaliwanag. Pag ang grupo nyo, meron kayong presentation, meron kayong training every night, doon mo kasi maliliwanagan kung bakit kaya kumikita yung mga leaders dito ng 1 milyon isang buwan. Diba? Siyempre, hindi naman natin ito maiintindihan sa isang presentation lang eh. Diba? So, ang advice ko sa mga bago, pag kayo andito sa ganitong negosyo, kailangan pag-aralan nyo. Yes. Isipin nyo na lang, bakit kaya si Ma'am Marisa nagkaganito ba? Diba? May 13 property na sa Pilipinas, may business sa Singapore, naka-landed house, pero ba't ako nagkaganito? Common sense. Alam niyo kung bakit? Bakit? Gusto mong makatulong. To tell you honestly, I'm in this business,
almost 20 million. 20 million ang, alam niyo naman, sa isang buwan, 500,000 ang gasto sa isang buwan ng office. No? Pero hindi ako sumuko. Sabi ko sa asawa ko, tayo ang nagtayo sa Singapore, bakit mo ako pinipigilan? Diba? Minsan sa isang banda, kung sino kayong asawa mo, girlfriend mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, yung pa yung haharang sa'yo. Yes. Diba? O sige, ginagawa mo lang yung JC Premier. Huwag ka na pupunta ng pub, diyan ka na lang gagawin. Diba? So hindi ko pwedeng pabayaan din yung bar business ko. Nagigets nyo? So ngayon, kaya ako, ginagawa ko lang ito Facebook lang. Pagkagising ko sa umaga, mag-propose ako. Pag may nag-inquire, okay, fine. So, I'm doing this part-time lang talaga. Sabi nga nila, pag may pera ka, parang pabanjing-banjing ka lang. Diba? So, kumita po ako dito ng... Asan na yung slide? Ay, nag-iba? Ay, my dear. Kumita ako dito ng 4.5 million at pinapalakpakan niya. Alam ko na hindi to malaki para sa inyo. Maliit lang to. Kasi yung ibang mga top earner dito, in 6 years, kumita na sila ng 150 million. In 6 years. Yes. Diba? Yung leader ko kasi, Albert Onciano, my dear, paano ba yan dito? Kung sa may ano ko, yung may picture. Biglaan lang kasi yung pag-share ko eh. Ayan. So, bali, kumita ako dito ng 4.5 million. Ito ang malupit. Gusto nyo malaman? Yes! Nakasan nyo ba? Gusto nyo malaman? Yes! Ang kinita ko po dito ng 4.5 million, pinang-donate ko lang sa mga kaibigan at mga kamag-anak ko sa Pilipinas at pinapalakpakan nyo. Totoo yan. Sabi nga nila, mas maganda pag may extra income ka, yun yung pantulong mo. Para yung allowance mo, sweldo mo, yun yung pansarili mo. Tama? Sabi nga nila, kung gusto mong makatulong, tulungan mo muna yung sarili mo. Paano ka tutulong sa iba kung ikaw mismo may utang, ikaw mismo may ganyan, di ba? So, I'm doing this. Alam niyo ba kung bakit bigla akong nagising? Gusto niyo malaman kung bakit bigla akong nagising, bigla akong na-power up?